Hello po. Thank you. Good afternoon. Doon pa lang sa Firefly, ang sabi nila, para ka daw matanda magsalita. Anong nararamdaman mo kapag sinasabihan ka ng gano'n? Normal lang kasi matagal na po nila sinasabi sa akin. Talaga? So normal lang. Dito ba sa Forever Young, naging normal lang sa'yo o naging mas madali sa'yo gampanan yung character mo? Since bata ka, tapos medyo adult na yung character mo? Hindi po. Ang daming deep words na hindi ko alam. Tulad ng example. Mga deep Tagalog kasi, ayaw, seguridad daw, seguridad. Sige. Ngayon na lang yun. Ano naman yung parang fun part, yung mas magandang part ng pag-play ng itong character para sa'yo? Fun part? Madami akong kaibigan. Alam mo. Mga actors. Lahat, kapag ko sa... Masasabi mo ba dahil sa mga kaibigan mo sa set, naging mas madali ang pagkatrabaho? Yes po, pati ka na po sila. Okay, sige, maraming salamat. So much, Mr. Nicky Wong of Manila Standard. Next we have Mr. Dondon Sermino of Abante News Online. Nakakatawa yung sermon. Ayan, magandang hapon. And of course for Yula and kay Michael. Kasi syempre, bata yung kasama niyo, no? Unang-una, ano muna yung impression niyo kay Yuan? And then, ano yung experience niyo nung nakasama niyo na siya sa taping? Yula, good afternoon. Una ko siyang beses na panood kasi sa Cast Talk. Okay. So doon, from there, napansin ko na ano siya, hindi siya karaniwang bata. Hindi yung kapag may tinanong ang sasagutin, ano po? Gano'n. Siya, hindi, nag-iisip siya. So, winish ko noon na sana makatrabaho ko itong batang to, nakakatuwa. Okay. Tapos, biglang, itong project na to, siya yung nakatrabaho ko. So, tuwan-tuwa ako na maka-excel na siya. Siyempre, hindi maiiwasan. Ando pa rin yung pagkabata niya eh. May makulit pa rin. Pero, katulad kagabi, kailangan niyang medyo emotional yung eksena. Parang gumaganyan siya talaga kasi mag-motivate pa ako. Yung ganun. As in, alam niya yung ginagawa niya. Parang pinanganak siya parang mag-artista. Yung ganun ba? Focus din siya. May mga times na focus siya. May mga times din syempre na naglalaro siya. Yung gusto na nang umuwi. Pero nakaka-deliver siya. Yun yung nakakatuwa. Masarap siyang katrabaho. Hindi yung karaniwan, ayoko nang makatrabaho mga bata kasi makukulit sila. Siya, hindi. Hindi siya pangkaraniwang bata. Hindi siya bata. Bago sumagot si Michael, follow up ko na muna yun lang. Wala naman sigurong eksena na mananakit ka ng bata. Hindi ko naman gustong kaya nga, so, correct. Kahit pa sabihin na sa istorya ay 25 years old siya. Yun nga eh. Oo. Swerte naman na walang ganong eksena o wala pa baka. Hindi natin alam kasi hindi pa kami tapos mag-taping. Parang wala naman yata. Wala naman. Pero even before naman hindi mo... Ay hindi. Kahit minsan meron ako nakatrabaho na ang baby ay kailangan umiyak. Tapos sabihin nila, kurtin mo. Ay talaga? Hindi ko kaya. Okay. Thank you. Ito naman. Hello, good afternoon sa inyo lahat. Una kong narinig ang pangalang Yuen Michael ay dahil sa Firefly. Although, to be honest, hindi ko pa siya napapanood. Sabi nga ni Yuen sa akin kahapon, panoorin mo na kasi. Ganyan-ganyan pagkaka-deliver. Panoorin mo na, ba't di ka pa nanonood? Tapos, nabalitaan ko na marami siyang napanalo ng awards dahil sa Firefly. Tapos una ko siyang na-meet nung nag-get together yung cast for a table read. And doon pa lang, medyo na-impress ako. Kasi nag-deliver siya sa table read. Pero nung nagte-taping na kami,
super na-impress talaga ako sa kanya kasi katulad ng sinabi ni Yula, hindi siya pangkaraniwang bata. As an actor, hindi lang siya basta-basta yung makikinig sa instructions kasi meron siyang questions. So, yun ang maganda sa kanya because he's also a thinking actor. Hindi niya basta-basta bibitawan. Kailangan niya ng concrete motivation kung bakit niya ginagawa ito, kung bakit niya kailangan gawin. So, for somebody who's 11 and ganyan na siya magtrabaho, I can say na he's an extraordinary actor. This boy is gifted. I'm always on my toes kapag ka-eksena ko siya. Marami kayong eksena eh. Marami kaming eksena together. And you can't just wing it eh. Kasi yung mga binibigay niya sa'yo, madadala ka talaga. Kaya super enjoy ako kapag ka-eksena ko siya. And not only that, even off camera, pag nag-uusap kami, we just don't talk about the project, but we talk about life. And for an 11-year-old, he's very, very mature. Ayaw nga niya mag-asawa eh. Kasi mahirap daw ang child custody. Sasagot. Yun ang mga topics namin. Sasagot, ayan. Ayaw ko pang mag-asawa kasi decision pa yan sa future self ko. Diba? Yun ang ibig kong sabihin. Kaya ang sarap katrabaho nitong bata nito. And I'm really, really thankful sa GMA na ako yung napili nilang gumanap na maging lolo ni Yuan Mikael. Pero Michael and Yula, sa taping ba? At siya yung tipo ng sumusunod sa script? Yung lahat ng nakalagay sa script, yun ba ang dinideliver niya o ina-allow niyo siyang magsalita? Sinusundan naman namin talaga yung script, but sometimes there are certain lines na mas comfortable siyang sabihin kasi may mga words na nakakabulol din, minsan sa sobrang lalim ng Tagalog, nakakabulol. So, humihingi siya ng similar word. Wala na pang ibang word na pwede kong sabihin para mas maging madali sa kanya. Same din. Same, yes. Yun yung napinsin ko sa kanya. Pag nabubulol siya, pwede ba sabihin na ganito, ganyan-ganyan? Inaalaw naman. Ayan, okay. Thank you. Deserving siya sa mga napadalunan niyang awards. Yes. Deserving talaga siya. Kasi napakagaling nitong batang ito. Marami na rin ako nakasamang mga bata sa mga ibang projects. Pero katulad ng sinabi ni Yula, this boy is really extraordinary. Yes. At nag-iisip na rin siya ng business. Itong age na to, he's thinking about the future. Kung ano pang, parang nga talaga hindi bata. Imagine, 11 years old, yun ang iniisip na rin niya yan. Bukod sa ibang projects na ginagawa niya, iniisip na rin niya talaga yung future niya. So, paano treatment mo siya sa kanya sa set? Well, individual na hindi... I mean, you talk to him na parang bata or... Hindi. Kasi parang ano siya eh, parang ka-age din namin siya makipag-usap. Although may likot lang minsan habang nagsasalita, di ba? Pero no nonsense ang batang ito. Minsan may pagkamakulit. Yung pagiging bata talaga, pero oras na pagdating ng take, he will really deliver. Ayan. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you so much, Mr.